Hello guys. Meron lang akong reaction. Parang comment na rin sa mga nagbablog ng mga content creator. Yung mga bumabanat sa gobyerno. Oo. Kasi sa tulad ngayon, sa panahon ngayon, nagmahalan lahat. Mahal ang bigas, mahal ang gasolina. So nagrereklamo na, hindi naman reklamo, nagsasabi na nasaan daw ang pangako ng presidente na mura ang bigas, gawing 20. Oo, nangako nga yun. Sa totoo, nangako nga. Pero yun, pangako, parang katulad din nung yung nakaraang presidente na si Rodrigo Duterte, na pag nanalo siya, ipupunta siya ng Ayungin Shoal o Scarborough Shoal ba yun, yung artificial island. Tatayo niya yung Philippine flag doon. Yun ay ganun yun. Kumbaga suntok sa buwan pa yun. Kasi nga sa international economy, nakabis kasi tayo sa international economy. Yung di mo control yung tayo nasod, bansa. Sa ibang bansa meron din silang ganun din ang nangyayari katulad sa atin. Kasi nga nagbabase kasi tayo sa langis o angkat ng krudo. Kaya pag nagmahal ng krudo, mahal talaga lahat bilihin. So hindi naman kaagad pag mahal sisihin kaagad yung gobyerno. Hindi dapat nilay din kung saan galing yung kamahalan na yan. Kasi tulad ngayon, daming gera ng Ukraine, Russia, gera ng Iran, Israel. Yung tatlong yung producer ng langis yan, mabigating producer ng langis yan. Saka yung Ukraine, produce ng arena yan. Katulad niyang gira, talagang maiipit yung kalakal. Kaya nagmamahal talaga. Hindi yan sa atin lang nangyayari, buong mundo yan. Kaya nga, ang ginagawa nga ng gobyerno dyan, subsidy. I-subsidize na lang yung pangangailangan. Kamahalan ng bilihin, bibigyan ka ng subsidize pera o mga goods. Yun lang ang paraan. Pero yung kamahalan ng bilihin, hindi kayang pababain ng gobyerno yan. Kasi international yan. Crisis yan. Crisis. Ganun yan. Yung pangako na 20, malabo yun. Baga sa suntok sa buwan pa yun. Kasi yan, dollar pa lang taas. Magkano lang piso natin? 1 is 50, 54, 52. Paano mo maibababa yung bilihin sa ganung kalakalan, di ba? At least nung araw 1 is 3 to 5 lang yata. 1982, 1981, 81, mga ganun.
1:3.5. Yun lang dollar. Piso sa 5. Piso sa 3. Kaya kontrolado. Meron din tayong subsidized din. Na hindi tayo nagbe-base dun sa international economy kasi hindi tayo apektado nun dahil meron tayong deposit na langis pang subsidize sa pangangailangan natin. At saka nung araw kasi ang kontrolado din ng gobyerno ang pasok ng mga sasakyan. Kumbaga bilang lang ang mga matataas na bulb o 1.6 wala masyado yan nung araw. Karamihan 1.2 engine lang. So matipid siya, hindi siya consumable sa gas o crudo kasi lit lang na makina mo. Ganon. Ngayon sa dami na sasakyan, ang lalaki pa ng makina, mga turbo engine pa, tuspok agad yung gas. Kaya kailangan natin ng gas crudo, kaya langis. Paano mo ma-subsidize yung ganyang mga sasakyan? Lalaki ng tapos wala pa tayong sariling langis. At least nung araw meron. Pag-aari natin yung Petron, gobyerno nagmamanage dyan. Kaya hindi siya apektado sa crisis, international crisis. Kumbaga mayaman-yaman ba tayo nung araw. Nung nawala yun, nag-base kasi tayo sa 1987 Constitution. Yun, parang nag-chart change din nung araw kasi nag-iba na yung presidente. Naging Cory nga, nangako ng magmurang galunggong. Samantala hindi po siya nakaupo, mura lahat. Nakaupo yung galunggong bumulusok per kilo na nung araw. Tumpok lang yan. Gaano tumpok? 10, 15. Walang timbang-timbang. Bigas salup-salup pa. Wala, hindi gamit yung timbangan nung araw. Nagamit lang yan nung pumatong yung panibagong namumuno. Yun. Nagkaroon tayo ng presidenteng appointed. Tutuusin lang yung hindi naman sa anti-Cory tayo o pro-Marcos tayo, pero kung daanan mo yung history, alam natin yung history, nagbasa-basa tayo, malalaman mo yung kung bakit nangyayari yung ganyang kataas na yan. Wala tayong control na dyan. Wala nang control ang gobyerno kasi nga nag-base na tayo sa 1987 Constitution. Yung mga batas na dapat amindahan sa panahon ngayon. Ipit talaga. Ipit ang gobyerno, tali ang kamay. Hindi niya magagawa ang gusto niyang gawin hanggat na gagamit natin ang batas na yan. 1987 Constitution na yan. Kaya dapat amindahan talaga yan.
para yung sinasabi natin na gusto natin maging 20 ang pero baka 10 magagawa pa. Kasi ang yaman ng bansa natin, ang dami ng kurap dahil sa batas na yan. Ito mo, ano na nga, kumbaga basihan natin sa yamanan lang o yaman tsaka kahirapan sa pamumuhay. Yung mayaman may ebidensya na with video pa, grabing ebidensya na yan, witness pa, hindi nakukulong. Nakakalaya ba kasi may karapatan sila eh. Yung karapatan nila eh, human rights eh. Nagagamit nila yung human rights. Nagagamit nila yung kapangyarihan nila bisto sa karapatan nila. Kung mahirap yung suspect ka lang, convicted ka na. Ganon yung diferensya dyan. Wala, may karapatan ka. Karapatan mong manahimik, karapatan mong sumama. Doon ka na husgahan pagdating sa mahirap, di ba? Kaya para balance talaga yung batas, dapat talaga makuha natin sariling atin kumbaga made in the Philippines na batas. Yun yung old constitution natin, dapat maamindahan yung 1987 constitution. Kasi batas yan sa akin lang appointed na batas yan eh. Parang appoint lang. Ewan ko, hindi ko alam, basta sa tingin ko, yun ang tingin ko. Kasi sa totoo lang, nakalipas natin presidente, appointed lang naman yun. Hindi naman nanalo yun o ibinoto ng tao. Kaya kung magrereklamo rin tayo na mahal ang bilihin, eh tayo may kasalanan nun. Kasi tayo yung pumunta sa EDSA eh. Tayo nagsama-sama nung araw, nagkaisa tayo para pabagsakin yung Pilipinas. Ngayon, para may bangon yung Pilipinas, eh magkaisa rin tayo para may bangon yung Pilipinas. Hindi pabagsakin, tayo magkaisa katulad nung pagkakamali natin nung araw. Nagkaisa tayo para sa maghirap tayo. Oo. Dapat magkaisa rin tayo ngayon para umunlad yung Pilipinas. Pag maunlad yung Pilipinas, maunlad yung bawat isa. Hindi yung ngaw-ngaw kang ngaw dito, ngaw ka ng ngaw doon, vlog dito. Hindi mo alam yung saan galing pinagsasabi mo. Basta may naramdaman ka lang na hirap, reklamo ka na. Buti nga tayo nakakain pa eh. Reklamo pa tayo ng mahal pero nakakain ka naman. Sa ibang bansa, reklamo nila, yung isasaing nila wala. As in, walang pera, walang pagkain. Sa atin kahit paano meron.
Lahat ng bagay huwag iaasa sa gobyerno. Kumayod ka. Yun talaga reality sa panahon natin ngayon, sa bansa natin ngayon. Tamo, sakal na tayo sa lahat. Kaya nga lang yung mga pambabatas natin na good, hindi nila kayang i-approve yung batas na sumang-ayon dun sa bansa natin, sumang-ayon dun sa para sa atin. Wala eh. Tayo rin may kasalanan dyan. Tayo butante. Eh kung maganda pa nga yan, mas maganda talaga nung araw. May masagana 99, mag-aaral ka, may Nutriban, mayroon ka pang dental every 6 month yata, 6 month or 3 month dental check up, health check up. Meron nung araw yan. Saka yung farmers, nalilecture sa amin nung araw yan. Grade school kami, nagpa-farm kami, mandatory yun. Bago ka pumasok sa school, tanim ka, bunot ka ng damo, tanim. Bago ka umuwi sa school, tanim ka, bunot ka, tanim ka, binyag ka. O, ganun ng araw. Ngayon iba na, ibang sitwasyon ngayon. Kaya kung magre-reklamo tayo, tayo rin may gawa nun. Guys, dito lang muna.